dear beloved, Boss Mike Cervera. Mababalahaw na raw ang budget sa 2026 dahil sa kagagawan netong mga hinayupak na mga pasaway na mga senador. Eto na. Pasok. Yan, sa DPWH budget Nako! ay pinagpaliban muna ang ikatlong araw ng budget bycam. Pero maipasa kaya sa tamang oras ang Nako! budget? Yan ang problema. Kung maipapasaba sa tamang oras ang budget. Ito lang po liliwanagin ko lang sa inyo, mga kababayan ko. Kapag ka po hindi na ipasa sa oras yung budget ng gobyerno, maapektuhan po ang operasyon ng lahat ng opisina ng gobyerno. Opo. At wala po kayong ibang sisihin kung hindi si Amy Marcos, si Bongo, si Bato, si Sara Duterte, si Digong. At yung may piluka. Mga kababayan ko, at si Marcoleta. Si Robin Padilla. Yan, mga kababayan ko, ha? Yan na. So ngayon, mga kababayan ko, wala pong iba. Baka mamaya sisihin nyo, kasalanan na naman ni Manong Bongbong yan. Huwag ganon. Ang tanging may kasalanan dito, walang iba, kung hindi, yung mga DDS senator. Sabi rito ni Jojo, uy, tahimik si Marcoleta, ikaw ba magkakaso? Sige ba? Sige nga, ikaw kaya magkakaso, Jojo Chavez, nanganganib na matanggal ka sa pwesto. Hindi ka pa tatahimik, ha? Hindi ka pa tatahimik, kung nana ni Manong Bongbong, talna ka, no? Ay, pungut-pungutat ta, pilukam, na, sabi ni Manong, di ka ngagtal na. Agtal na ka, no, kunat ta, pungut-pungutat ta, pilukam, no? Di ba? Ito na. Mababalaw na. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hindi magkasundo ang Senado at Kamara kung dapat bang ibalik ang 45 billion pesos sa tinapya sa pondo ng Department of Public Works and Highways para sa mga infrastructure projects. Kasi naman, Manong Bongbong, sa susunod nga, kumuha ka ng itsurang medyo matapang-tapang. Ayan tuloy, nabubuli tong bata mo. Diba? Nabubuli tuloy, mga kababayan, itong bata po ni Manong Bongbong para kasing para bang uhugin Alam nyo yun, mga kababayan, na parang kinakayan-kayanan lang nila. Kumuha ka, Manong Bongbong, yung ganitong itsura. Para kapag ka bardagulan talaga. Hindi yung katulad nito, tingnan nyo. Para bang kahit api-apihin mo, kahit maltratuhin mo, hindi po magsasalita, no? Di ba? Di ba? Alicia Duran, paus na paus. Ay, nako. Di ba? Leonora Brown. Ayan, isang pitik lang, tumba na. Putik na yan, mga kababayan. Dapat yung mga mukhang mga ang datingan Boyeng Remulla, gano'n. Di ba, no? Yung bang ala Boyeng Remulla ang datingan, pag nakita mo siya, abay matatakot ka na. Maalala mo na agad yung mga dinadasalan ng mga ninuno natin. Parang maghihimala no? Tulad ng anito. Wala, stick. Sige, tuloy. Dahil dyan, sabi ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH. Well, we can call it deadlock on that aspect. No?
Pero naghahanap tayo ng solusyon. Nako. Babala ng DPWH, kapag hindi ito naibalik, kukulangin ang pondo ng mga proyekto at may ilan na hindi maipapatupad. Pero mariing sagot ng mga senador, wala silang ginawang mali. Ayon kay Gatchalian, ang basehan ng Senado ay ang mismong computation ng DPWH. Yan. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Bah, si Francis Cabel, mga kababayan ko. Francis Cabel po. Good morning from Abu Dhabi. Kabagis Mike. Kabagis, kanakan. Pareho tayo. Iisa na crush natin. Konting pangkape nyo ni Jen. Alam nyo, ganito sana. No? Pasyal kayo dito sa UAE. Ako bahala. Dapat mga ganyang mga imbitasyon. Di ba? Kaya lang, Boss Francis, baka maputod ang tengad ko ba? Baka maputod ang tengad ko dyan. Baka damagin nila ako. Baka damagin nila na, mag-asawa na kayo. Putik na yan, Yari ako, alam nyo naman, di ba? Ibang klase dyan. Ito na. Tungkol sa overpricing ng construction materials. Hindi kami nagkamali dahil naggaling ho sa kanila yung computation. Iyon na nga. Kasi ganito yan, mga kababayan ko. Ito namang si, DPWH, nag-compute. Oo. Na kayang tapyasan yan ng hanggang 50%, 25%. Una naman, nyangay garot. Ano na, nangyari? Di siyempre, inisip ng mga senador, di ba? Ayun, mga kababayan ko. Sabi nyo pwedeng tapyasan, bakit nyo pinababalik ngayon? Hindi rin nila maintindihan, ha? Joanna Mick, thank you naman. Shoutout dyan sa Hong Kong, ha? RB, ikaw na lang kulang. RB Astrid, ikaw na lang kulang, ha? Andar na tayo. Eto na mga kababayan ko, hindi nila in-anticipate na ang presyo ng materyales ay tumataas, di ba? Hindi nila ina-anticipate yun. Mga kababayan ko, yung presyo ng bakal, simento, graba, lahat po ng materyales sa construction, mayat mayayan tumataas. Diba? May inflation. Totoo. Hindi lang po pagkain o pangunahing pangangailangan yung may inflation. Kung hindi po pati ho yung mga materyales. Minsan, engot-engot din kasi si Vince. Salita-salita ng ganun, meron lang mayabang, meron lang silang masabi, ayan, mapapahiya na naman si Pangulo rito. Alam nyo, minsan talaga yung mga tauhan na nagpapahamak sa boss. Oo. Kahit anong husay, galing ng boss, kung yung mga tauhan mo, palpak, ay nako, yot ni Nana. Diba? Nagimas ti sumimpangol ditoy, sumimpangol dita. Diba? Mahina sa procurement. Yan, si Dison. Hindi nga yan na nga diba? Oo, thank you naman, Joan. Ano yan? Joanis, Mick, dikit-dikit kasi. May bago tayong member. Welcome po. Diba? Kaya nga mga kickbacks, tumataas din. Ayan na. Yan talagang iisipin. Supply and demands ng yan. Tumataas po yan. Hindi yata nila in-anticipate na ganun yun. Kung ako lang ho mga kababayan, maniwala kayo sa akin Tanggalin nyo na yung 70%, iwan nyo 30% Oo, kasi sasabihin ko, eto po mga kababayan, ganito, pakinggan nyo ako. Sabihin ko kay Manong Bongbong, Manong, magpagawa ka na ng mabilisan na ordinansya o executive order na pwede ba bilang ako yung namumuno, pakinggan nyo ho ako bilang ako yung namumuno sa DPWH para makatipid po tayo
ako na po yung magsusupply, tayo, gobyerno, ang magsusupply ng materyales nila. Kung baga sa mga kababayan ang kanila na lang pong gagawin, ay yung pong labor na lang. Ngayon, labor na lang kung talagang walang makuha. Nakukuha niyo po ba ako? Nakukuha niyo ako? Emeline De Castro, ito ho yung bumubuhay sa akin dito. Nakukuha niyo ako? Oo, magpagawa ng executive order na lahat ng materyales na gagamitin sa lahat ng pang-gobyernong proyekto ang magpa-purchase, ang bibili, ang magpro-produce ay ang gobyerno. O kita nyo? Mga kababayan ko, ngayon, may mga engineer naman tayo. Tama, di ba? Anong ginagawa ng mga district engineer? Oy, makinig ka, Vince. Tinuturuan na kita ng diskarte, baka akala mo. Engineer din ako. Sa barko nga lang. sa barko nga lang, Eto na, may mga engineer, district engineer, regional director kayong mga tauhan. Bakit hindi nyo utusan yung mga district engineer nyo na mag-hire ng mga mason, ng mga laborer, ng mga manggagawa, di ba? Tingnan nyo, isipin nyo mga kababayan kung hindi natin matitipid yung siyandamakmak na dami. Kasi kaya ho naiisip ng mga engineer magnakaw kasi walang trabaho Yan, mga kababayan ko, isipin nyo maigi yan. Isipin nyo. Tayo yung bibili ng materyales. Aangkat tayo sa ibang bansa. Ibobotega natin yan. I-deliver natin na i-deliver kung saan man. Yaan, lahat naman po ng sulok ng Pilipinas may pantalan. Halimbawa po sa Mindanao. Alam nga naman na ibaba mo rito yung deliver sa Luzon. Hindi ho. Doon nyo na ho yan. Halimbawa sa Davao. Doon nyo na ibaba yung mga materyales kapag may deliver. At kung nandun naman ang proyekto, kung sa Visayas naman, meron din namang mga pantalan dyan, marami. Kung dyan naman sa Luzon, meron naman dyan, di ba? Port of Manila, Port Irene, maraming port, Port Santiago. Di ba? Di ba? Tama, mali. Ayan, mga kababayan ko. Alam nyo, ang matitipid natin dito, napakarami. Sobra-sobra. Magkakaroon pa tayo ng mga sariling kagamitan. Magkakaroon pa tayo ng mga sariling mga sasakyan. Magkakaroon pa tayo, marami mga kababayan. Hindi na tayo aasa sa mga kontraktor na kinukutsaba ng mga politikong mga puki ng inang katulad ni Martin Romualdez. Diba? Tama mali. Port Bonifacio. Yan. Plastic. Alam nyo mga kababayan, common sense lang lahat yan. Opo. Common sense lang. Paganahin ang isipan. Kung gusto talaga, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Alam nyo, sa totoo lang, kahit saan nyo ko ilagay dyan talagang lalagpasan ko lahat yung mga namumuno dyan mga kababayan ko. Ay, nako. Ewan ko na lang. Oy, Vince, kunin mo kaya akong advisor kaysa ang sinasama mo si Magalong. Si Magalong, walang ginawa yun kundi magreklamo ng magreklamo. Sama mo pa ng sama. Diba? Yan ang problema. Ayaw ko. Diba no? Diba? Diba? Di, mga kababayan ko, sa totoo lang, pwedeng gawin. Oo. Lalo na ikaw na presidente. Diba? Mr. President,
Sabihin mo si Benz. Pag ako nainis, mga kababayan, tatakbo akong presidente. Di ba, no? Oh. Tapos gagawin kong ES President Bongbong Marcos. Grabe. Yan. Ito na. Ayoko. Kasi gusto ko president talaga eh. Ito na. Ano bang problema nyo? Sherwin Gatchalian. Pumunta pa dito ang mga representatives ng DPWH para makipag-coordinate sa amin. No? Kaya, kampante kape na yung application namin ay naaayon sa dokumento na ibinigay sa amin ng DPWH. Ayan na nga. Siyempre, ito namang mga tulad ni Sherwin Gatchalian na senador, siyempre, ibabase naman doon sa mga dokumentong pinapasa nila. Nagsalita na nga kayo, pinagyabang nyo na. Pinagyabang na ni Vince Dizon. Kaya daw talaga natipirin, di ba? Tuwan-tuwa nga ako nun eh. Kinontent ko pa nga yun na sabi ko, tama yan eh. Ang ending, mga kababayan, mukhang namali rin si Vince Dizon, Pero kaya yan talaga. Maniwala kayo, kaya yan. Sundin nyo lang yung formula na sinasabi ko sa inyo. Pwede. Oo. Ang gobyerno na yung mamimili, ang gobyerno na yung mag-susupply ng mga materyales sa mga pang government project na mga na mga big project ng gobyerno. Nako, mga kababayan ko, yari na. Our beloved Boss Mike.